Let's be honest here. Talunan ka at yung mga pinauwi na sa Pilipinas. Yung mga hindi na PR, ang reality ay natalo sila. In short, talunan. Ikaw walang bahay dito sa Canada. Talunan. Do not sugarcoat anything. You are all losers and deserve nyo yun. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, uwian na naman guys and susundo na naman tayo sa mga anak ko, no? And syempre, another kwentuhan na naman to, another chance na naman na makapagkwentuhan tayo about dito sa buhay Canada natin, no? Alam nyo guys, hindi ko maintindihan yung sa mga ibang mga Pilipino na nandito, no? Kung bakit galit na galit sila, no? Before, nung baguhan kami dito, well, hanggang ngayon naman, no? Pero siguro mga nakaka 1 year pa lang kami dito sa Canada nun. Nakikita ko na ang daming mga posts na galit yung mga PR na dito or yung mga citizen na dito na sobrang tagal na. Dun sa mga baguhan, no? Yung sa mga nag-international student dito, yung mga na PR agad or yung nakahanap agad ng mga work dito. Galit na galit sila doon, no? Na hindi ko maintindihan bakit hindi na lang sila maging masaya dun sa na-achieve ng mga kapwa nila Pilipino dito sa Canada. Ngayon naman guys, meron naman tayo nakitang post na galit pa rin sila dun sa mga pauwi naman, no? For sure guys, marami na kayong nakita na yung mga ibang kababayan natin na hindi na renew, no? Shoutout pala guys dun sa mga lahat ng mga pauwi, no? Again, nakakalungkot yan pero hindi kayo talunan, no? Kasi yung mga experiences, yung mga wisdom na natanggap nyo dito, dadalhin nyo yan guys kung saan man kayo papunta. Ngayon, yung nakita natin na post, galit na galit doon sa mga pauwi naman, no? Ang dami pa niyang sinabing mga harsh words na talaga ba? Bakit pipiliin natin na maging ganun tayo dun sa mga kababayan natin? Eh yung pag-uwi nga lang medyo malungkot na yun eh. So babasahin ko sa inyo guys, no, yung post na to. Sabi niya dito, let's be honest here. Talunan ka at yung mga pinauwi na sa Pilipinas. Yung mga hindi na PR, ang reality ay natalo sila. In short, talunan. Ikaw walang bahay dito sa Canada. Talunan. Do not sugarcoat anything. You are all losers and deserve nyo yun. Canada is one of the easiest countries in the world to have everything. Welder ako sa Pilipinas at pati dito welder ako. Baka naman ikaw to, Par Chris. Shoutout pala sa'yo, no? Par Chris Chuper ng Canada, no? Anyway, joke lang par. Dumating ako nung 90s, high school graduate lang ako. Kami lang matitibay at malaki ang sweldo ang panalo. And that's a reality. May nanalo at may natatalo. In short, talo kayo. Go back to Philippines. Eh sorry na, kayo na panalo. Kayo na malaki ang sweldo. Diba? So, anyway guys, yan yung post na nakita natin, no, na napaka-negative guys. Bakit natin pipiliin na maging ganyan tayo sa kapwa natin Pilipino, no, or yung sa mga kababayan natin or kahit na sa ibang tao guys or sa ibang lahi? Parang nalugmok na nga yung tao, sinubsob mo palalo, di ba? And anong bilang nun? Anong naging use nung mga words na sinabi mo na yon? Nakatulong ba yun sa kanya? Naka-improve ba yun sa buhay niya? Hindi naman, di ba? So balikan natin guys yung ating pinagkukwentuhan, no? At ihimay-himay natin yung mga sinabi niya. Sinabi niya doon na talunan ka daw kasi walang bahay, no? I think kasi yung post na yon is para doon sa isang kababayan natin na vlogger din dito sa Canada. And as far as I know, nagre-renta lang siya, no? Ako rin po guys, nagre-renta lang din po ako. Wala pa po kaming property dito. So, ang ibig bang sabihin nun, kapag wala kang property dito sa Canada, ikaw ay talunan, no?
hindi po ganun kadali na mag-acquire dito ng property. Depende rin po sa province yan. Halimbawa kami nandito sa British Columbia guys, hindi po ganun kadali kasi napakamahal po niyan, no? At yan po ay pinag-iipunan. Kaya po kami na nagre-renta ngayon, hindi po, para sa akin, no, hindi yan talunan. It's actually a preparation para dun sa future. Siyempre, ngayon na kami ay nagre-renta at hindi pa talaga kaya, nag-iipon kami, no? Pero it doesn't mean na ikaw ay talunan, no? Kami po napakaganda nung place namin kung nasan kami ngayon. So hindi ako talagang yung nangihinayang na nasabihin mo na kahit na magbayad ka na magbayad dyan, hindi naman yan magiging sa inyo. Totoo naman yun. Pero again, nasa perspective mo lang talaga yan talagang hindi mo pa kaya. Alangan namang pilitin mo, di ba? Kesa naman sa mangutang ka ng napakalaki at isusubsob mo yung sarili mo sa trabaho, wala ka ng quality of life, wala ka ng work-life balance sa kakabayad ng mga bagay na inutang mo. So para sa akin guys, hindi ho pagiging talunan yung wala kang property dito sa Canada or wala pang property dito sa Canada. Sinabi rin niya guys na sila daw ang matatag, mayaman, no? Pumunta daw siya rito way back mga 90s. Welder daw siya sa Pilipinas, welder din daw siya dito, no? Ako guys, batang 90s din po ako, no? Siguro kung ikukumpara natin yung Pilipinas versus Canada, way back in 90s, hindi pa ganun kahirap ang buhay sa Pilipinas Kung madali ang buhay nun sa Pilipinas, baka mas madali ang buhay nun dito sa Canada. Correct me if I'm wrong, yung mga sobrang tagal na dito, no? Sinabi rin niya ron guys na yung mga hindi daw na PR, talunan. Ito, napaka hot topic dito sa social media ngayon, no? Kasi nga guys, maraming hindi na po mare-renew ang mga permit. Hindi sila naging PR dito sa Canada. So wala silang option kundi umuwi ng Pilipinas. Meron pa nga guys na meron pang ang permit or meron pang valid pa yung kanilang visa pero uuwi na ng Pilipinas So para sa akin guys, hindi po basis ang status mo dito sa Canada kung ikaw ay successful o hindi. Nasa sayo kasi yan kung ano ba talaga ang target mo dito sa Canada. Meron naman talaga ditong gusto lang maghanap buhay, kumita na malaki at uuwi rin sila ng Pilipinas. So, hindi importante sa kanila ang PR status. Pero dun sa mga nagbabalak na mag-PR dito or makakuha ng permanent residency at hindi sila nakakuha at uuwi na sila ng Pilipinas, talunan ba sila? Again, nasabi ko na to sa mga past natin ng mga vlogs na yung journey nyo dito sa Canada guys, hindi madali. For me guys, yung mga bagay na pinagdaanan namin nung kami ay hindi pa PR, hindi ho biro. No? Napakahirap guys. Naniniwala ako na malaking parte yun guys kung sino kami ngayon. Kasi yung mga pinagdaanan namin na hirap na yon at nalagpasan namin, hindi na kami yung dating kami. Mas matibay na, mas may wisdom na, may mas matatag na experience na. So, doon sa mga pinagdaanan yung the same journey na for sure, pinagdaanan nyo talaga yan dito kung kayo ay pumasok dito as a student, nakalamiya, or temporary resident dito sa Canada at hindi man kayo naging PR. For sure, pinagdaanan nyo yung mga struggles na yan. Masasabi ko guys na yung version nyo nung pumasok kayo dito sa Canada, hindi na yung the same version na uuwi kayo ng Pilipinas. Meaning, upgraded na. Kasi nalagpasan nyo lahat guys yung mga hirap, mga struggles, no? So, meron kayong bit-bit na bagong experience, bagong wisdom, bagong knowledge na pwede nyong gamitin guys pag uwi nyo ng Pilipinas or kung saan man kayo pupunta. So, para sa akin, hindi kayo talunan, no? It's just that may mga bagay talaga na hindi natin makokontrol. Nakikita naman natin, no, na dahil dun sa mga pagbabago dito sa immigration system ng Canada na wala namang merong control niyan guys, kahit na sino, walang makakapag-predict kung anong mangyayari sa immigration system ng Canada. 'Di ba? So kung ikaw man hindi ka naging PR dito,
at ginawa mo naman lahat, pinaghandaan mo, lahat ibinigay mo, pero hindi ka pa rin naging permanent resident dito sa Canada, well, that is totally fine. Sinabi nga natin noon guys, 'di ba? May mga bagay talaga na hindi mo inaasahan. May mga bagay na out of your control. And isa na yung pagbabago sa immigration system ng Canada. Pero kung ikaw talagang pinaghandaan mo naman, wala kang pagsisisihan guys. Uuwi ka ng Pilipinas na satisfied ka kasi alam mo sa sarili mo na binigay mo lahat, ginawa mo yung best mo. It's just that may mga bagay na nangyayari na talagang hindi mo makokontrol, 'di ba? So, focus ka na lang doon sa mga bagay na pwede mo makontrol, which is yung sarili mo, yung sarili mong skill set na pwede mong i-upgrade para kung sakali sa mga susunod na buwan o sa susunod na taon mag-open ulit ng pintuan ng Canada para sa'yo, ready ka guys na papasok ka uli dito sa Canada na hindi ka nabaguhan, no? Kasi napagdaanan mo na yung mga bagay na napagdaanan mo nung una kang pumasok dito sa Canada. And since continuously ini-improve mo yung sarili mo, masasabi mo sa sarili mo na ready ka na talaga, ready ka na ulit lumaban. At yung mga pagdadaanan mo ulit dito sa Canada, sisiw na lang sa'yo yun kasi napagdaanan mo na siya before, no? And para dito sa nag-post na to, no? Huwag ka masyadong magpo-post ng ganyan kasi baka ma-high blood ka, 'di ba? And let's always choose to be good, guys. Kahit anong mangyari. Kasi bilog ang mundo, guys. At saka ang karma ngayon, digital na ho, no? So wag ho tayong magbibitaw ng mga ganyang hindi magandang salita, no? Ika nga nila, no, pag wala ka namang sasabihin maganda, shut up, no? So, sana maging mabuti tayo sa mga tao na nasa paligid natin, no? Mag-ingat tayo dun sa mga kino-comment natin, sa mga pino-post natin. Kasi guys, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Baka naman sobrang down na, makikita pa yung comment mo na ganun, no? Hindi ka nakatulong, 'di ba? And hindi natin alam, sabi nga natin, bilog ang mundo. Baka in the next few weeks or months or years, magkabaliktad. Baka ikaw naman na maging ganun or kamag-anak mo, 'di ba? So hindi mo rin gugustuhin na may magko-comment ng ganun sa'yo or sa mga mahal mo sa buhay. Kaya umayos ka. Joke lang. Anyways, so yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.